Pahina 506. Brook Spring. Ngayon ang araw ng pagbubukas ng bagong kumpanya nina Leila Taylor at Judy Rivera, ang araw ng ribbon cutting. Maraming tao ang dumating upang dumalo sa seremonya ng pagbubukas. Sa sandaling ito, isang magandang host na naka-cheongsam ang nagpakilala sa kanya na may ngiti sa entablado. Sa sandaling ito, nakaupo rin sa ibaba ng stage ang dalawang dilag na sina Leila Taylor at Judy Rivera. May hawak na script ang dalawa sa kanilang mga kamay. Bagamat ito ang pagbubukas ng sarili nilang kumpanya, hindi pa rin ito nakayanan ang kanilang kaba. Bagamat hindi nila kailangang umalis sa script, kailangan pa rin nilang maging pamilyar sa mga bagay na ito upang maipakita ang mga katangian ng kanilang kumpanya. Sa sandaling ito, tila may naalala si Judy Rivera at tumingin sa paligid. Sa sandaling ito, naramdaman din ni Leila Taylor ang pagkabalisa ni Judy Rivera. Kaya naman, tumalikod siya at marahang ipinatong ang kamay niya kay Judy Rivera. Pagkatapos, tumingin siya kay Judy Rivera at mahinang sinabi, "Judy, anong meron? Anong hinahanap mo? Sabihin mo kung meron." Napatingin si Judy Rivera kay Leila Taylor at bahagyang kumunat ang gilid ng bibig nito. Tapos, umiling siya at ngumiti. Ayos lang ako. Hindi ko lang nakikita ang Your Grace. Medyo kinakabahan ako. At ito ay isang kumpanya, L. Sa wakas ay naintindihan na ni Leila Taylor kung bakit ngayon lang lumilingon si Judy Rivera. Kinakabahan kasi siya. Speaking of which, muntik na niyang makalimutan ang unang beses na kinabahan siya. Kaya naman, matiigang tumingin si Leila Taylor kay Judy Rivera at ngumiti. "Judy, ayos lang. Mr. Rivera should be busy behind the scenes. We have to split the work, right? Magandang pagkakataon din ito para sa iyo na." Tren. Tumango si Judy Rivera matapos marinig ang sinabi ni Leila Taylor, kahit alam niya ang lahat ng ito. Gayunpaman, mas gamaan ang pakiramdam ni Judy Rivera, na biglang naaliw. Bukod dito, naramdaman din niyang tama si Leila Taylor. Kailangan niyang harapin ito mismo sa hinaharap. Matapos ayusin ni Judy Rivera ang kanyang emosyon, tumingin siya kay Leila Taylor at ngumiti. "Kaya ko na. Salamat, Leila." Napangiti si Leila Taylor at umiling habang nakatingin kay Judy Rivera. Gayunpaman, hindi lumabas si Ian Rivera sa likod ng mga eksena. Ito rin ay dahil nakinig siya kay Robin Ramos at gusto niyang matuto si Judy Rivera kay Leila Taylor. Kaya niyang sanayin ang sarili niya. Sa sandaling ito, ang magandang host sa entablado ay natapos ang isang serye ng mga pagpapakilala ng kumpanya at sinabing, "Lahat, welcome ang founding partner ng aming kumpanya, Miss Leila Taylor at Miss Judy Rivera, sa entablado. Simulan na natin ang ribbon cutting ceremony para sa pagtatayo ng bagong kumpanya." Palakpakan ang nanggaling sa ibaba. Kalmadong tumingin si Leila Taylor sa mga tao sa ibaba at natural na ngumiti. Sa kabilang banda, medyo kinakabahan pa rin si Judy Rivera. Gayunpaman, ang mga tao sa ibaba ay hindi tumitingin sa seremonya ng pagputol ng laso. Sa halip, nakatingin sila sa dalawang dilag. Leila Taylor at Judy Rivera. Parehong may suot na maliliit na regalo sina Leila Taylor at Judy Rivera na tumambad sa kanilang mga balikat at baywang. Ang isa ay mukhang mature na babae, habang ang isa naman ay medyo sweet. Ang kanilang mga estilo ay ibang-iba. Basag. 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 Umalangaw-ngaw sa kanyang tenga ang tunog ng kinuna ng larawan. Muling nagsalita ang magandang host. Tapos na ang ribbon cutting ceremony. Next, let's welcome Miss Leila Taylor. Tapos, nagsuot ng high heel si Leila Taylor at nakangiting umakyat sa stage. Tumingin siya sa mga tao sa ibaba at sinabing, "Salamat sa pagpunta sa ribbon cutting ceremony ng kumpanya namin. Nagpapasalamat din ako lalo na sa kinatawan ng Board of Directors ng Jiangtong Group sa pagdalo sa aming ribbon cutting ceremony. Lahat, maligayang pagdating." Sa sandaling ito, nanunuyo na ang bibig ni Leila Taylor sa kakatawa. May nagpalakpakan, ngunit walang tumayo. Lumingon-lingon si Leila Taylor sa stage at napagtanto niyang wala siya rito. Si Judy Rivera ay balis ang naghahanap din. Pagkatapos, tumingin siya kay Leila Taylor at umiling na nakakunot ang noo. Huminga din ng malalim si Leila Taylor at nakangiting sinabi, "I'm sorry, Zymay Group baka busy ngayon. Kaka-receive ko lang ng message. Ayos lang. Susunod, tinatanggap namin ang kinatawan ng Janye Pharmaceutical Company. Lubos kaming nagpapasalamat at tinatanggap ka ng may palakpakan." Nang matapos siyang magsalita ay walang tigil ang palakpakan ng mga tao sa ibaba. Tumingin sila sa paligid, ngunit walang tumayo mula sa
Karamihan ng tao. Biglang nakaramdam ng awkward si Layla Taylor at Judy Rivera. Sinabi ng mga kumpanyang ito na tiyak na darating sila. Bakit hindi sila dumating? Tapos, ang daming sinabi ni Layla Taylor na nasa stage para maiwasan ang awkward silence. Sa huli, isa lang ang sagot. Ginawa niya. Hindi dumating sa lahat. Medyo naging awkward ang eksena, at parang nawala ng interes ang mga ekspresyon ng mga tao sa ibaba. Sa sandaling ito, nag-jog si Judy Rivera sa gilid ni Layla Taylor at sinabi sa mahinang boses. Hindi ko nakikita ang mga taong ito mula sa industriya ng pharmaceutical sa lahat, pabayaan na kumatawan sa kanila. Wala sa kanila ang dumating. Ito ang lahat ng mga natural na halamang gamot na dati nilang tinalakay tungkol sa pagbibigay sa kanilang kumpanya. Bakit walang dumating sa kanila? Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay medyo kakaiba. Pagkatapos, ang sarkastikong boses ng magkapatid na pamilya Taylor ay umalingaw-ngaw mula sa karamihan. Why don't you take a good look at your lousy company? Do you think you're worthy of her participation? Hindi nila gusto ang kumpanyang ito ng basura. Ang mas malaking dahilan ay dahil sa iyo, Layla Taylor. Ikaw ang pinakamalaking basura sa pamilya Taylor. Isa kang taksil sa iyong pamilya. Hindi ka mapagkakatiwalaan. Inaasahan mo bang may darating at susuporta sa iyo? Pagkatapos, narinig niyang nagbubulungan ang mga tao sa ibaba. Hindi ganoong klaseng tao ang dalagang ito, tama. She's so beautiful and obedient. Hindi siya kamukha ng klase ng tao na sinasabi niya. Nang marinig ito nina Jackson Taylor at Caleb Taylor, sabik nilang sinabi. You guys are innocent. Huwag kayong magpapaloko sa itsura nitong babaeng ta. She's a traitor. Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Kung mas maganda ang isang babae, mas mura siya. Naramdaman din nina Jackson Taylor at Caleb Taylor na hindi sapat ang bagay na iyon, kaya hinimok nila ang mga tao sa eksena na pag-alitan siya ng magkasama. Ang isang bahagi ng mga tao sa ibaba ng entablado ay agad na nagsimulang magbulungan. Ganyan ba talaga tong babaeng to sa sinabi niya? Ngunit hindi rin masyadong mapagkakatiwalaan ang magandang ito. Siguro mahirap sabihin. Ang kumpanyang ito ay scam din kapag nagsimula. Sa sandaling ito, nakita ni Judy Rivera na ang mga manlalaro mula sa pamilya Taylor ay nagsimula na ring umatake kay Layla Taylor. Hindi na siya makaupo pa at agad na umakyat sa stage. Pagkatapos, mabilis na naglakad si Judy Rivera sa gilid ni Layla Taylor at hinawakan ang kamay nito. Tapos, mahinang tanong niya. Layla, okay ka lang? Huwag mo silang pansinin. Tumayo si Lope Taylor sa likod ni Judy Rivera at umiling. Pakiramdam niya ay mali siya, ngunit hindi niya maipagtanggol ang sarili. Sa sandaling ito, lumingon si Judy Rivera at pinandilatan ang mga tao mula sa pamilya Taylor. Pagkatapos, sa itaas ng singit rot sa sprack. Kayong lahat, lumabas na kayo. You're hot welcome dito. Tumingin sina Jackson Taylor at Caleb Taylor kay Judy Rivera at may sasabihin sana. Biglang may nagsalita sa labas. Dumating na ang Panginoong Hari ng Northgard. Pahina 507. Dumating na si Lord King of Northgard. Kumalat ang boses na ito sa buong venue. Nang marinig ng mga taong naruroon si King of Northgard, agad silang natigilan tapos, napatingin silang lahat sa pinto. Dong dong dong. Mabibigat na yabag ang maririnig, sapat na para sugpuin ang lahat ng naruroon. Ang mga nanunood na naruroon ay nakatitig sa pintuan, at ang mga tao sa ibaba ay nagsimulang manghula. Bakit pati King of Northgard nandito? Ano ang ginagawa ng King of Northgard dito? Isa lamang itong seremonya ng pagputol ng laso ng ordinaryong kumpanya. Nandito rin kaya si King of Northgard para sumuporta? Sila. Imposible naman yun, di ba? Tulad ng hula ng mga taong ito sa mga intensyon ng King of Northgard. Tapikin, tapikin, tapikin. Tumunog ang mga yabag na sinundan ng matunog na tunog sa venue. Pagkatapos, tumingin ang mga nanunood sa pinto. Ang Maringal na Northgard Army ang sumugod. Nakatayo sila ng uniform sa gilid ng venue at pumila sa magkabilang gilid. Grabe ang mga aura nila. Agad na tumahimik ang buong venue, na kanina pa nagkakagulo. Not to mention whispering, kahit pumihit siya at huminga, natatakot siya na baka marinig siya ng King of Northgard at Northgard Army at kaladkarin siya palabas para bitayin. Ang mga taong naruroon ay sunod-sunod na tumayo, hindi nangangahas na umupo. Sa sandaling ito, ang mga kapatid na lalaki ng pamilya Taylor ay interesado rin. Nakatayo sila sa entablado at nakatitig ng diretso kay King of Northgard na may nagtatakang ekspresyon.
Ano ang ginagawa ng King of Northgard dito? Nandito ba sila para dumalo sa ribbon cutting ceremony? Hindi rin kaya natuwa si King of Northgard kay Layla Taylor? O nandito ba si King of Northgard para suportahan siya? Gayunpaman, napakaliit ng posibilidad na ito. Kung ang lahat ay nagbukas ng isang masamang kumpanya, maaaring ang King of Northgard ay sasali. Bukod dito, hindi pa niya narinig na malapit sina Layla Taylor at King of Northgard. Habang nagpupunas lang ng luha si Layla Taylor ay natigilan siya ng dalhin ni King of Northgard ang Northgard Army sa venue. Pati ang mga luha niya ay tumigil din. Dahil sobrang curious si Layla Taylor kung bakit nandito si King of Northgard. Ano ang pakay niya sa pagpunta dito? Noong panahong iyon, talagang kamag-anak ang King of Northgard sa dalawang magkapatid, ang pamilyang Taylor. Nagsama ba sila dito para manggulo? Dinala pa nila ang hukbo sa lahat ng paraan. Ito ba ay para pigilan sila sa pagsisimula ng isang kumpanya? Kung ang mga bagay ay nabuo tulad nito, ito ay magiging mahirap. Ang kumpanyang ito ay malamang na walang pag-asa na magbukas. Sa sandaling ito, nanginig ang puso ni Judy Rivera nang makitang papasok ang mga hanay ng Northgard Army. Tumingin siya sa tropa. Sa magkabilang panig na mapagbantay. Hari ng Northgard. Northgard Army. Nandito ba sila para tulungan ang pamilya Taylor na magdulot ng gulo? Magkasama kaya sila? Sa sandaling ito, dahan-daang pumasok si King of Northgard mula sa labas at naglakad patungo sa entablado. Sa sandaling pumasok ang Northgard Army, sabay-sabay na lumuhad ang Northgard Army sa magkabilang panig at sabay-sabay na nagsabi, pagbati, Hari ng Northgard. Sa sandaling lumabas ang boses ng Northgard Army, naramdaman ng lahat na parang dinurog ang kanilang mga puso at tumaas ang goosebumps. Nakakatakot din ang malakas na aura na ito. Pagkatapos, ang grupo ng mga tao mula sa pamilya Taylor at ang grupo ng mga tao sa ibaba ng entablado ay lumuhad sa lupa sa takot at nanginginig. Lumuhad si Jackson Taylor, ibinaba ang kanyang ulo, at mahinang bumulong. Anong dinadala nitong hari ng Northgard dito? Ipapabagsak natin ang kumpanya ni Layla Taylor, at narito ang isa pang episode. Hindi ko na alam kung anong nangyari ulit. How F*** it's King Malas. Sa sandaling ito, sinabi rin ni Caleb Taylor. Sa tuwing ma-score nila si Layla Taylor, palagi silang nagkakaproblema para pigilan sila. Si Layla Taylor ba ay sakop ng Golden Bell Shield? Sa tuwing ginugulo natin siya, tayo ang malas. Hindi rin nakaimik sina Jackson Taylor at Caleb Taylor, ngunit nakaluhod lang sila sa harapan niya. Makakahanap lang siya ng isa pang pagkakataon sa hinaharap. Sa sandaling ito, ang hari ng Northgard ay umakyat sa entablado ng may sigla. Mabilis na tumulak sa likuran sina Layla Taylor at Judy Rivera para bigyan ng puwang ang King of Northgard. Lumapit din si Judy Rivera sa tenga ni Layla Taylor at sinabing, Layla, anong gagawin natin dito ngayon? May nangyari ba nang biglang sumulpot si King of Northgard sa opening natin? O tinatawag ba ito ng King of Northgard, Jackson Taylor, at Caleb Taylor? Kung gayon ang pamilya Taylor ay masyadong kasuklam-suklam. Nang marinig ni Layla Taylor ang mga salita ni Judy Rivera, talagang hindi siya sigurado. Ang una niyang naisip ay siguradong hindi familiar sa kanya si King of Northgard, kaya hindi kasama si King of Northgard sa kanyang imbitasyon. Speaking of which, kahit na napaka-familiar niya sa King of Northgard, bilang isang maliit na kumpanya ng pharmaceutical, hindi pa rin siya karapat-dapat na mag-imbite ng isang malaking shot na tulad niya upang suportahan siya. Bukod dito, may kasama pang tropa si King of Northgard. Imposibleng iniisip lang ito. Sa sandaling ito, nang makita ng mga tao sa ibaba ng entablado ang Northgard Army na nakaluhod at ang mga tao sa entablado ay nakaluhod. Sa isang malakas na putok, lumuhad din sa lupa ang grupo ng mga tao sa ibaba ng entablado, nanginginig sa kaba. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang King of Northgard. Ni hindi pa niya nakita ang Southland Overlord. Ang pangalang King of Northgard ay isang alamat. Hindi nila inaasahan na makikita nila si King of Northgard dito ngayon. Ang mga tao sa ibaba ay nagbubulungan din ng mahina. Hindi ko inaasahan na ito ang magiging King of Northgard. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ito. Oo, hindi ko talaga inaasahan na makakakita ako ng buhay ngayon. Gayunpaman, medyo kinakabahan pa rin ako sa kahangahangang paraan na ito. Sa sandaling ito, isang lalaki sa likod ang bumulong. Kahit isa, lalaki, nanginginig ngayon. Tumindig ang balahibo ko, bahala na kayo.
Itong hari ng Northgard ay kahanga-hanga, ngunit ito ay nakakatakot pa rin. Tignan mo yung tropa niya. Manahimik na tayo para hindi tayo magkagulo. Sa sandaling ito, si King of Northgard, na nasa entablado, ay lumingon at tumingin kay Layla Taylor at Judy Rivera, na naglaan ng espasyo para sa kanya. Nagtaas siya ng kilay. Sa entablado, nakita ni Layla Taylor at Judy Rivera ang ekspresyon ng King of Northgard. Pagkatingin nila sa isa't isa ay nakita nilang nakaluhod na ang lahat ng naruroon maliban sa kanilang dalawa. Maingat na sumandal si Judy Rivera sa kotse ni Layla Taylor at mahinang sinabi, "Layla, we're also ordinary people. Look, he looks a little fierce. Bakit hindi rin tayo lumuhod?" Saglit na nag-isip si Layla Taylor matapos marinig ang sinabi ni Judy Rivera. Tama si Judy Rivera. Napakaraming nangyayari ngayon, at ayaw niyang magdulot ng gulo. Dahil lahat ng naruroon ay nakaluhod, kung hindi sila lumuhod, paano kung masama ang loob ni King of Northgard at pinatay sila? Mas mabuting wala silang gagawing espesyal dito. Tutal andito naman ang tropa ni King of Northgard. Pagkatapos, tumingin si Layla Taylor kay Judy Rivera at tumango. Nagpa siya siyang lumuhod. Nang yumuko sina Judy Rivera at Layla Taylor ang kanilang mga katawan, agad na nabigla si King of Northgard. Mistress, mangyaring huwag gawin ito. Pahina 508. Mistress, mangyaring huwag gawin ito. Hindi ko talaga matatanggap. Sa sandaling ito, ang mga nanunood na naruroon ay agad na nagtaas ng kanilang mga ulo. Wala silang pakialam sa takot. Nais lang nilang malaman kung sino ang mister na ito. At sino ang taong nagsalita, Mrs. Gayunpaman, nang makita ng mga tao sa ibaba si King of Northgard na nakatingin sa dalawang babae, hindi nila maiwasang mabigla. Sa sandaling ito, isang lalaking may salamin sa mata na nakaluhod sa lupa ay nagsabing nagulat. Hari ng Northgard, tingnan mo ang babaeng iyon at tawagin mo siyang mistress. Seryoso? Anong nangyayari? Mahina ring bamulong ang isa pang lalaki. Oo, bakit tatawagan ng King of Northgard na mistress ang batang babaeng iyon? There's a huge disparity in age and status. Imposibleng magkakilala sila. Ano pa, mistress yan from King of Northgard. Imposible yon. Sa sandaling ito, narinig ng isang babae na wala sa magandang kalagayan ang mga tinig sa paligid niya at bumulong. Mistress. Anong mistress? Sino si mistress? Nasaan na? Sinong babae ang sinasabi mo? Ang dalawang lalaki ay hindi nakaimik at ginamit ang kanilang mga ulo upang ituro ang pasulong sa entablado. Sinundan ng babae ang tingin ng dalawang lalaki. Then, he realized that King of Northgard looking at the girl on the stage with a smile. Nang makita ng warrior na ito ang eksena sa harap niya, agad siyang natahimik at nanlaki ang mga mata. Tinawag talaga siya ng King of Northgard na mistress. Paano ito naging posible? Iyon ay hari ng Northgard. Mukhang kasing edad niya lang ang babaeng iyon. Paano siya magiging mistress mula sa King of Northgard? Bukod dito, maaari talaga nitong ibaba ang ulo ni King of Northgard at yumuko ang kanyang baywang na may humihingi ng tawad ng ngiti. Sino ba talaga ang batang babae na ito? Sa sandaling ito, nagulat din ang mga nanunood sa ibaba sa eksenang nasa harapan nila. Lahat sila. Napatingin pa sila sa paligid. Ang ilang mga tao ay naiintindihan sa isang sulyap, habang ang iba ay naghahanap pa rin ng mga figure. Sa sandaling ito, nakatayo sa entablado sina Layla Taylor at Judy Rivera. Biglang napaangat ng ulo sina Layla Taylor at Judy Rivera, na nakayuko lang nang marinig ang sinabi ni King of Northgard. Siyempre, huminto ang kanilang mga galaw sa sandaling iyon. Napatingin sina Layla Taylor at Judy Rivera sa ngiti sa mukha ni King of Northgard at medyo nakonsensya. Lalo na nang makita ni Layla Taylor ang matingkad ng ngiti ni King of Northgard, nang inig ang kanyang katawan. Kalokohan kaya ito ng magkapatid na iyon? Tinawag niya talaga itong mistress. Pinirito ba ang utak ni King of Northgard o napagkamalan niya itong iba? Hindi pa niya nakita si Kay Northgard noon. Paano siya naging mister niya? Hindi ba ito naglagay sa kanila sa isang mahirap na posisyon? Hari ng. Pero nanginginig din si Judy Rivera na nakatayo sa gilid. Sinulyapan niya ang Northgard Army, na nakatayo sa magkabilang gilid, at ang mga taong naruroon. Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Hari ng Northgard, ano ang ibig sabihin nito? Gayunpaman, nakatuon ang tingin niya kay Layla Taylor. Kilala kaya ni King of Northgard si Layla? Hindi rin iyon magagawa.
Maaari lang niyang tawagan siya ng 41,380,641, 3,806. Kung titignan ang ekspresyon ni Layla, parang hindi rin niya kilala si King of Northgard. Maling tao ba ang nakuha ni King of Northgard? Nang marinig ng mga kapatid ng pamilya Taylor ang boses ni King of Northgard, lumuhod sila doon, halos bumagsak ang kanilang mga mata sa lupa. Sa sandaling ito, hindi sila nang ahas na maniwala sa kanilang mga mata at tainga. Ano ang sinabi ng King of Northgard? Ginang. Paano ito naging posible? Ito ba ay tinatawag na Layla Taylor o ang Warnan sa tabi niya? Natulala sina Jackson Taylor at Caleb Taylor sa likod ni King of Northgard. Kahit sinong tawagan, bugbugin man sila hanggang mamatay, hindi sila makapaniwala na totoo ang lahat ng ito. Parang pinaglalaroan sila ng langit ng napakalaking biro. Bakit sa tuwing mag-deal sila ni Layla Taylor, laging may kung ano-anong interlude? Bukod dito, sa pagkakataong ito, binanggit pa ng langit ang hari ng Northgard. Nagpalitan ng tingin sina Jackson Taylor at Caleb Taylor at sabay na umiling. Kung inilagay nila ito marahil sa sobrang gulat ng lahat, nakangiting tumingin si King of Northgard kay Layla Taylor. With a plop, lumuhod siya sa harap ni Layla Taylor. This time, kinilabutan na si Layla Taylor. Hindi niya napigil ang hilahin si Judy Rivera pabalik ng ilang hakbang. Pagkatapos, tumingin si Layla Taylor kay King of Northgard sa harap niya at nauutal. Ikaw, anong ginagawa mo? Sa sandaling ito, malakas na sumigaw ang hari ng Northgard. Pagbati, Mrs. Nang marinig ng Northgard Army ang mga salita ni King of Northgard, sabay-sabay niyang sinabi. Pagbati, Mrs. Nang marinig ni Layla Taylor ang nakakabinging pagsamba na ito, natigilan siya sa kinatatayuan. Talaga bang nirerespeto niya ito? Ano ang iba pang mga problema doon? Paano siya naging mistress ng King of Northgard sa magdamag? Nanaginip ba siya? Kaya naman, kinurot din ni Layla Taylor ang kanyang hita. Agad na naging mabangis ang ekspresyon niya. Masakit talaga. Hindi ito panaginip. Ang lahat ay totoo. Sa sandaling ito, tulala si Judy Rivera habang nakatingin kay Layla Taylor. Hindi niya akalain na ganito kalakas ang background ni Layla. Sa sandaling ito, ganap na nakalimutan ng madla sa ibaba ang kanilang mga pagkakakilanlan. Sa sandaling ito, nagkakagulo ang venue. Talagang King of Northgard's mistress ang batang babaeng ito. Ito ay hindi ka panipaniwala. Tama na yan. Mukhang bata at maganda ang dalagang ito. Hindi ko akalain na ganoon pala kalakas ang background niya. Tiyak na may kakaiba sa kanya. Hindi gaanong nagulat si Layla Taylor kaysa sa mga nanunood sa ibaba. Kaya naman, tumingin siya sa hari ng Northgard at nalilitong sinabi. Ikaw, maling tao ka, tama. Hindi rin kita kilala. Saan nanggaling itong misis? Nang marinig ng hari ng Northgard ang mga salita ni Layla Taylor, agad siyang ngumiti at sinabing. Mistress. Master ko si Robin Ramos. So of course you're my mistress. Walang pagkakamali. Nang marinig ni na Layla Taylor at Judy Rivera ang mga salita ni King of Northgard, agad silang natigilan. Gayunpaman, sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit tinawag na Layla Taylor mistress ang King of Northgard. Napakaganda ni Brother Robin Ramos. Siya talaga ay master mula sa King of Northgard. Sa sandaling ito, muling nabigla ang mga nanunood sa ibaba. Gulat na napatingin sila kay King of Northgard. Ano? Ang pamilya Ramos, panganay na young master. King of Northgard's master iyon. Kailan naging napakalakas ni young master ang pamilya Ramos na kaya niyang gawin ang King of Northgard na kanya? Nasasakupan. Ginawa pa niya ang King of Northgard na kilalanin siya bilang master. Anong uri ng pag-iral si young master ang pamilya Ramos sa lahat ng mga taon na ito? Pahina 509. Nang marinig ng magkapatid ang sinabi ni King of Northgard sa likod ni King of Northgard, nagulat sila. Layla Taylor. Ito ay talagang mistress mula sa King of Northgard. At si Robin Ramos ang hari ng Panginoon ng Northgard. Hindi ba't iyon na ang katapusan? Ganito ang pakikitungo nila kina Robin Ramos at Layla Taylor. Sa pagkakataong ito, ininsulto na nila si Layla Taylor at King of Northgard. Hindi naman siguro nila papakawalan ang magkapatid. Si Jackson Taylor at Caleb Taylor ay parang mga langgam sa mainit na kawali. Lumingalinga sila sa paligid para sa isang solusyon, ngunit walang makaligtas sa kanila. Sa sandaling ito, ang tunog ng mga yabag ay nanggaling sa labas ng venue. Naririnig niya na sa mga sandaling ito, marami na ang nagsimulang magsalita ng kalokohan bago pa man sila makapasok sa venue.
Sa sandaling ito, maririnig ang boses ng isang magaspang na lalaki. Kakapasok lang niya sa venue at hindi niya napansin ang eksena sa harapan niya. Sabi niya ng mayabang. Kami, ang malalaking kumpanya na nakalista, ay hindi gagana sa isang maliit na kumpanya na hindi mo pa naririnig. Anong kumpanya ang Hope Pharmaceuticals? I've never heard of it. Ngayon, gusto naming wakasan ang aming partnership sa iyo, Hope Pharmaceuticals. Hindi ka karapat-dapat na magtrabaho sa amin. Gusto naming magtrabaho kasama ang Taylor Horizon Group. Sa sandaling ito, natagpuan na ng grupong ito ng mga tao ang venue at natulala. Napakaraming tao. Bakit sila nakaluhod? Sa sandaling ito, isa pang lalaking nakasuot ng mag-agarang damit ang pumasok mula sa labas. Habang naglalakad, sabi niya, tama. With this lousy company, wala nang pag-asa na makatrabaho sila. Hope Group, Pai. Gusto ko ring i-dissolve ito kasama ka. Sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang parallel vision. Malinaw ang kanyang paningin. Pagkatapos, tumingin siya sa ibaba at napagtanto na lahat ng tao sa venue ay nakaluhod sa lupa. Natulala ang lalaki on the spot. Anong nangyari? Bakit lahat nakaluhod sa lupa? Tumingin ng malapitan ang lalaki at nakita niyang Northgard Army iyon na nakaluhod sa magkabilang gilid ng venue. Northgard Army. Bakit may Northgard Army dito? Ang mga ekspresyon ng mga kapatid mula sa iba't ibang kumpanya sa labas ng pabrika ay nagbago ng husto habang tinitingnan nila ang bawat isa. Iba pa. 9 quarters. Ang lalaking kakapasok lang ay tumingin sa lalaking pumasok mula sa likuran at sinabi sa mahinang boses. Northgard Army ang mga iyon, tama ba? Hindi masyadong maganda ang paningin ko. Nakita mo ba ng malinaw? Sa sandaling ito, ang lalaking pumasok mula sa likuran ay tumingin sa lalaking nagtanong sa kanya at sinabing, ito ay Northgard Army. Lahat naman itong nakaluhod. Lumuhad din ba tayo? Napatingin ang grupo ng mga tao sa harap nila. Maliban sa dalawang babaeng nakatayo sa entablado, lahat ay nakaluhod sa lupa. Tiningnan din nila ng maigi. Hindi ba si Layla Taylor iyon? Siya ang person in charge ng Hope Corporation na tinalakay ang pakikipagtulungan sa kanila dati. Pero bakit nandito ngayon ang Northgard Army? Pagkatapos, tumingin siya ng mabuti sa stage. May nakaluhod talaga sa harap ni Layla Taylor. Ang taong iyon ay hari ng Northgard. Anong nangyayari dito? Bakit lumuhad si King of Northgard sa paanan ni Layla Taylor? Sa sandaling ito, ang mga kinatawan ng kumpanyang ito na kakapasok lang sa venue ay nakatayo doon na parang mga blok na gawa sa kahoy. Nanginginig ang kanilang mga katawan, at agad na namutla ang kanilang mga mukha. Ramdam na ramdam nila na wala ni isang buhok sa katawan ang tumayo. Sa sandaling ito, mahinang bamulong ang lalaking huling pumasok sa venue. Lumuhad tayo. This makes us look special. King of Northgard is kneeling, and Northgard Army is beside him. We can't afford to offend. Siya. Kung mawalan tayo ng buhay, ang mga natamo ay hindi makakabawi sa mga pagkalugi. Napatingin din ang lalaki sa paligid. Sa sandaling ito, lahat ng naruroon ay nakaluhod. Tanging sina Layla Taylor at Judy Rivera lang ang nakatayo kasama ang grupo ng mga kakapasok lang. Kalimutan mo na. Hindi nila kayang galitin ang lahat dahil sa maliit na bagay. Kailangan pa nilang sundin ang pangunguna ni King of Northgard. Pagkatapos, dahan-daang lumuhad sa selos, takot, at kaba. Walang nang-ahas na magsalita pa. Naging sobrang tahimik ang buong venue. Naririnig pa nga ng isa ang tunog ng tibok ng puso ng lahat. Sa sandaling ito, narinig ni King of Northgard ang boses ng mga taong pumapasok mula sa labas at agad na lumingon upang tumingin sa labas. Ang pinto. Sa sandaling ito, nabalitaan din ni Layla Taylor ang tungkol sa mga kumpanyang nauna ng sumang-ayon na makipagtulungan sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narito ang mga taong ito para pagtawanan siya. Agad na naging malungkot ang mukha ni Layla Taylor. Tumayo si King of Northgard na nakaluhod sa harap ni Layla Taylor. Pagkatapos, tumingin siya sa mga taong kakapasok lang at nakaluhod doon at tinanong si Layla Taylor. Mistress, para saan ka ba nila ginagawa? Matapos marinig ni Layla Taylor ang mga salita ni King of Northgard, tumigil siya sa pagtukoy sa mistress kung naaangkop. Ngayon, ang tanging naiisip niya ay kung paano bumalik ang mga kumpanyang ito sa kanilang mga salita. Ito ay kasuklam-suklam. Kaya naman, tumingin siya kay King of Northgard at galit na sinabi. Ang kumpanya nila ay nagbibigay sa amin ng mga halamang gamot.
Nang marinig ni King of Northgard ang mga salita ni Layla Taylor, agad niyang naintindihan. Tapos, tumango siya at nagtaas ng kilay. Mistress, hindi na kailangang dumaan sa sobrang gulo. Hindi na kailangang makipagtulungan. Ang mga sangkap na panggamot na kailangan ni Mistress, ako, King of Northgard, mag-isa ang bahala dito. Agad na kumalat ang sinabi ng King of Northgard sa buong venue. Ang dalawang kapatid na lalaki ng pamilya Taylor ay natakot na kaya hindi sila makapagsalita. Sa sandaling ito, ang tanong na iniisip nila ay kung makakatakas ba sila. Sa sandaling ito, nang marinig ito ng mga manunood sa ibaba ng entablado, agad silang natigilan. Mahina silang bumulong. King of Northgard is really amazing. Tulad ng inaasahan ng King of Northgard. Tingnan mo lang. Hanggat sinabi ng King of Northgard na may gusto siya, walang dahilan ang mga kumpanyang ito para hindi ito ibigay. Siya. Kung hindi mo. Pagkatapos, narinig ng iilang taong kakapasok lang ang sinabi ng mga nanunood sa harapan nila. Nagulat ang lahat. Kumunat ang noo nila at tumingin kay Layla Taylor na namumutla ang mukha. Biglang parang may narealize siya. Sa pagkakataong ito, napahamak sila. Ito ay medyo sobra. Lumahok talaga dito ang King of Northgard. Bukod dito, lantaran nilang sinalungat si Layla Taylor sa simula at ininsulto pa siya. Hindi ba ito malinaw na nanliligaw sa kamatayan? Ang kanilang kumpanya ay hindi malaki o maliit. Hindi nila alam kung ano ang gagawin ng hari ng Northgard. Pagkatapos, lumingon ang hari ng Northgard upang tingnan ang mga tao sa ibaba at nagpatuloy. Masyadong maraming kumpanya sa Brook Spring. Tama na ang isa. Sa sandaling sinabi ito ng King of Northgard, nagulat ang mga kinatawan ng so-and-so companies. Wasa. Oo naman, kikilos na ang King of Northgard. Gayunpaman, ang pagpipiliang ito ay medyo masyadong malupit. Ang ibig sabihin ng King of Northgard ay kailangan lang ni Brook Spring ang kumpanya ni Layla Taylor. Agad ding nabigla ang grupo ng mga tao sa ibaba. Bagamat hindi madaling umiyak ang mga lalaki, sa sandaling ito, nangingilid ang mga luha sa kanilang mga mata habang sila ay umuungal. No. Sir King of Northgard, nagkamali kami. Sinabi sa amin ng pamilyang Taylor na gawin ito. Sinabi sa amin ng Taylorizing Group na gawin ito. It's none of our business. Narinig ng King of Northgard ang taong nasa ibaba na sumisigaw na may hangkag na boses. Pagkatapos, sinabi niya sa pagkalito. Taylorizing Group. Sa sandaling ito, ang magkapatid na pamilya Taylor ay nakaluhod sa gilid, nanginginig. Pahina 510. Sa sandaling ito, ang magkapatid na pamilya Taylor ay nakaluhod sa gilid, nanginginig. Hindi man lang sila naglakas loob na itaas ang kanilang mga ulo habang nakatitig sa lupa. Kung talagang may apoy sa kanyang mga mata, malamang na may dalawang malaking butas sa lupa. Sina Jackson Taylor at Caleb Taylor ay nananalangin sa kanilang mga puso na hayaan sila ng hari ng Northgard na umalis at habulin. Lumabas sila. Ito ang nagbigay sa kanila ng paraan upang mabuhay. Kung ayaw silang pakawalan ni King of Northgard, baka maging kapahamakan ito para sa kanila. Why? Sa sandaling ito, nakapikit na sina Jackson Taylor at Caleb Taylor habang nanginginig. Sa sandaling ito, hindi rin makakatakas ang mga dapat tumakas. Hindi nagtagal, ang hari ng Northgard ay tumingin sa paligid at sinabi. Nandito ba sila? Sabay-sabay ding tumango ang mga nasa ibaba. Sa sandaling ito, muling nagtanong si King of Northgard sa malakas na boses. Nasaan sila? Sa sandaling ito, ang mga kinatawan ng kumpanya na sumamantala sa pagkakataon ay tila nakakita ng pag-asa, kaya lahat sila ay nagmamadali. Magsalita. Ayan na sila. Sa likod mo. Nakaluhod sila dyan. Ang dalawang kapatid na lalaki mula sa pamilya Taylor. Nais ng mga kumpanyang ito na panatilihin ang kanilang sariling mga kumpanya at magtrabaho ng husto para sa King of Northgard. Kaya lang, ang dalawang kapatid na lalaki mula sa pamilya Taylor ay itinulak sa gitna ng atensyon. Nang marinig ni Jackson Taylor at Caleb Taylor ang mga boses sa ibaba, galit din sila. Ang mga kumpanyang ito ay talagang umaangkop sa sitwasyon. Lahat sila ay mga fenai-seater na nahulog sa hangin. Hanggat maiiwasan nilang madamay, magagawa nila ang lahat. Kaya lang, ang dalawang kapatid na lalaki mula sa pamilya Taylor ay itinulak sa gitna ng atensyon. Sa sandaling ito, ang dalawang magkapatid, ang pamilyang Taylor, ay nakamasid habang ang hari ng Northgard ay lumingon at mataimtim na nakatitig sa kanila. Ang kanyang titig ay tila gustong kainin ang mga ito anumang oras. Sa sandaling ito, sina Jackson Taylor at Caleb Taylor ay kilabot na sa mga tingin ni King of Northgard.
Hindi nila masabi ang gusto nilang sabihin. Napatingin si King of Northgard sa magkapatid na nasa harapan niya. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Gayunpaman, napagtanto ng King of Northgard na ang magkapatid ay nanginginig ng hindi mapigilan. Mahigpit din ang pagkakahawak ng kanilang mga kamay sa sulok ng kanilang damit. Kumikislap din ang kanilang mga mata sa hindi malamang at takot. Sa sandaling ito, sinabi ng hari ng Northgard. Very good, Taylor Risen Group. Henceforth inalis. Nang matapos magsalita si King of Northgard, biglang nagtaas ng ulo sina Jackson Taylor at Caleb Taylor. Agad namang nagulat at natakot ang magkapatid. Ayaw nilang maniwala sa narinig nilang balita. Ano? Tinanggal. Kapag ang kanilang kumpanya, ang Taylor Risen Group, ay tinanggal, sila ay haad lang anuman ang kanilang gawin sa Brook Spring. Sa oras na iyon, malamang na wala siyang magagawa. Kung gayon, hindi bababa ang negosyo nila ng pamilya Taylor mula noon. Malapit nang mamatay sina Jackson Taylor at Caleb Taylor sa panghihinayang. Kung alam nila na sina Layla Taylor at Robin Ramos ay may napakalakas na background. Paano sila naging tanga? Bakit kailangan pa niyang humingi ng gulo? Sa sandaling ito, si Jackson Taylor ang unang gumapang sa paanan ng King of Northgard. Patuloy niyang niyakap ang pantalon ni King of Northgard at sinabing, Panginoong Hari ng Northgard, nakikiusap ako, huwag mong hayaang maalis ang Taylor Risen Group sa Brook Spring. Huwag mo kaming itulak sa isang sulok. Sir King of Northgard, alam po namin na nagkamali kami. Hindi na po namin uulitin. Iligtas mo kami. Nang makita ni Caleb Taylor si Jackson Taylor na gumagapang, niyakap din niya ang kabilang binti ni King of Northgard. Tumulo pa ang mga luha sa kanyang pisngi. Pagkatapos, tumangala siya kay King of Northgard at sinabing may humihikbi na tono. Panginoong Hari ng Northgard, mangyaring iligtas kami. Talagang alam namin ang aming pagkakamali. Bibigyan kita ng kautaw. Kaagad pagkatapos, may sunod-sunod na bangs. Puno rin ng dugo ang mga noo ni na Jackson Taylor at Caleb Taylor. Gayunpaman, hindi sila pinansin ng King of Northgard. Para bang hindi niya nakita o narinig ang mga ito. Seryosong sabi niya. Northgard Army, makinig ka. 2 quarters. Ngayon, kopyahin ang Taylor Risen Group. Sa sandaling matapos magsalita si King of Northgard, isang nakakabinging boses ang nagmula sa Northgard Army. Naiintindihan. Nang malapit nang umalis ang Northgard Army sa venue, si Jackson Taylor at Caleb Taylor, na nakakautaw, ay tumayo na parang nabaliw at umungal, King of Northgard, this is River Run, not Frost Peak. Ang lugar na ito ay pinamamahalaan ng Southland Army ng Southland Overlord. Wala kang karapatan na mag-utos dito, lalo pat lipulin ang mga gusali sa teritoryo ng River Run, wala kang karapatang makialam. Tiningnan ni King of Northgard sina Jackson Taylor at Caleb Taylor na parang sinapian. Pagkatapos, tumingin siya sa kanila ng may paghamak at sinabi, Patay na si Southland Overlord. Pinatay siya ng master ko. May problema ba? Matapos marinig ang sinabi ni King of Northgard, natigilan ang magkapatid. Ano? Ang Southland Overlord ay talagang pinatay ni Robin Ramos. Hindi, ito ay imposible. Gaano man kalakas si Robin Ramos, hindi niya kayang patayin ang Southland Overlord. Gayunpaman, tiningnan ng magkapatid ang seryosong ekspresyon sa mukha ni King of Northgard. Parang hindi kasinungalingan. Hindi kaya pinatay ni Robin Ramos ang Southland Overlord. Sa sandaling ito, nang marinig ng mga nanunood sa ibaba ng entablado ang balitang ito, nahulog sila sa kabaliwan at pagkagulat. Ang ilang mga lalaki sa ibaba ng entablado ay nagtipon at mahinang bomulong. Ikaw ba? Sa tingin ko ba ay pinatay talaga niyang Master Robin Ramos ang Southland Overlord? Hindi ko alam, pero noong kamukha ng Southland Overlord, sikat na sikat. Hindi imposible. Gayunpaman, ang King of Northgard ay lingkod niyang Master Robin Ramos. Kung magagawa niyang lingkod niya si King of Northgard, dapat mas malakas siyang Master Robin Ramos, di ba? Masyadong nakakatakot siyang Master Robin Ramos, hindi ba? Nagkatinginan ng magkapatid at napagtanto nilang wala na silang pagkakataong manalo. Gayunpaman, nang naisip nila kung paano mawawasak ang kanilang Taylor Risen Group, ang kanilang hindi pagpayag ay agad na lumaki. Sa makatuwid sina Jackson Taylor at Caleb Taylor ay ayaw pa ring sumuko. Agad nilang naisip si River Run War General. Kahit na wala ang Southland Overlord, hindi nila maaaring baliwalain ang River Run 14,176. Kaya naman, nagtaas ng kilay si Caleb Taylor at sinabing, Muli,
Bagamat patay na ang Southland Overlord, nasa ilalim pa rin ng jurisdiction ni Lord Matthew War General ang Riverrun. Hindi mo dapat panghimasukan ang mga usapin ni Riverrun. Hindi ka ba natatakot na salakayin ka ni Lord War General? Nang marinig ito ng King of Northgard, hindi niya alam kung dapat niyang sabihin na bobo ang magkapatid na pamilya Taylor. Kaya naman, bahagyang ngumiti lang ang hari ng Northgard at walang pakialam na sinabi. Team sorry, Matthew Bor. Pinatay ko rin si Master.